Ngayon, no, natapos na po natin yung motor repops. Aerox version 2. Ayan, all-in package siya, number 5, no? Which is MDL, PIA horn, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn. Tapos, nag-additional lang po tayo ng dual contact signal light po, no? Ayan, kung mapapansin nyo sa may ilalim ng MDL, yung signal light, naka-park light na po siya ng white. Pero pag nag-hazard po tayo dyan, ayan, magiging yellow, which is allowed po yan sa LTO mga sir. Okay, white color, no? Sir, pa-off naman ng signal light. Ayan, babalik sa dati. Okay? Sir, pa-off ako na itong MDL mo. Passing light, hindi yun, no? Sa passing light mga sir, kung mapapansin nyo, hindi lang po mini driving yung may ilaw. Sumasabay po dito yung headlight. Yan po hindi peres ang gawa natin sa iba mga sir. Usually, pag sa iba po, no, MDL lang po yung may ilaw pag nag-passing. Pero dito, sumasabay po yung headlight. Okay? Ayan, yan po yung maganda sa setup natin mga sir. Ang maganda pa dyan, pwede pa rin tayo mag-hilo ng headlight lang nang hindi sumasabay yung mini driving. Ganon din po sa mini driving, hindi sasabay yung headlight. Pero pag nag-passing, automatic sabay po yan. Okay, ang purpose natin dyan mga sir, kaya pinagsabay po natin, no? Para in case na nag-hit tayo ng mini driving, usually pag sa iba po wala nang passing to, no? Dito may headlight pa rin na ilaw. Okay, for example, headlight naman yung naka-high, meron namang MDL na papalit for passing. Okay? Pag nakapatay naman lahat, automatic sabay po yan ulit. Okay? Pag naka-on naman lahat, automatic meron pa rin yan. Hindi tayo mawala ng passing light. Yan po yung tunay na combo lights mga sir. Hindi po tayo basta-basta nagtatap ng MDL dito sa headlight, no? Na kapag ka nag-high ng headlight, sumasabay po yung mini driving. Hindi po ganun mga sir. Okay? Bawal po sa LTO yan, no? Kailangan separated switch pa rin po sila. Okay sir, busina naman, stock horn. Sa stock horn, kung mapapansin nyo, wala pong umiilaw o wala pong humikislap, no? Okay, para pag nagpa-restro, wala po tayong magiging violation. At the same time, wala rin pong rapid yan. Para pure stock pa rin. Okay? Sir, pa-activate naman ng loud horn. Sa loud horn, doon na po ilaw MDL plus headlight. Sa pa nga sir, kagaya po yan ng passing natin kanina, no? Okay? Ang maganda pa rito, may option tayo, pwede natin gawing rapid horn, no? Long press lang po natin yung horn switch. Yung busina natin, magsusunod-sunod na po yan. Okay sir, pa ng MDL, pahay ng headlight. Check natin kung may horn passing pa rin, no? Meron pa rin po yan. Rapid horn. Okay sir, pop naman lahat. Passing light, busina. Okay, check natin yung mga switch, no? Ayan, no? Dito mga sir, ito po yung passing light natin. Okay? Etong menu po, assist na po yan mga sir. Hindi po natin ginagawang passing to, no? Okay, may mga customer kasi tayo na galing ibang shop, no? Pinapaulit po kasi ginawa daw tong passing. Okay, pag nakapatay makina, passing menu. Pag nakabuhay na yung makina, makakonvert po siya ng passing. Okay? Ang issue po doon mga sir, ng mga based sa experience po natin, no? Ang issue po doon mga sir ng mga customer natin, pagka nasa long ride na po sila, no, during ride, kung gusto nila makapag-monitor dito sa ating dashboard, kailangan pa po nilang patayin yung makina para bumalik sa menu. Okay? Ayan, pag naka-on yung makina, magiging passing ulit. So dito, makakapag-menu tayo, at the same time, passing sabay-sabay. Iyan po yung maganda sa setup natin. Tsaka hindi na po natin ginagalaw yung wirings na ito mga sir. Medyo komplikado po kasi yun mga sir. Okay? Ito po yung ginawa natin, heavy duty passing switch. Tapos, high and low na headlight, separately. High and low na MDL, separately. Pag ito pinindot, automatic sabay lahat. Okay? Ito po yung MDL, no? Iyan, no? Pumapasin yung mga sir, serye natin, no? Maliwanag pa, pero MDL kitang-kita na po. Okay, dahil pa po niyan yung mga 60 watts sa mini driving mga sir. Okay, ayan o. Lalo po ito sa dilim, napakalakas po nito. Okay, stock horn. Ito naman po yung loud horn. Rapid horn. Yan o. Okay, passing. Ayan. A few moments ago. Alright, Aerox 155 version 2. Yan o, sila sir, no? Dumayo rito sa shop. Nagpa-install po ng all-in package number 5, no? Which is mini driving. Ito po, nakahanda na po, no? Tapos yung PIA horn, dalawa po yan mga sir, ha? Okay? Original po ito mga sir, hindi po ito yung replica o yung class A na tinatawag, no? Original po siya. Tapos sa domino switch natin, original din po yan, metal po. Hindi po siya yung nabibili sa mga online shop na plastic, no? Okay, tapos
passing switch para naman sa combo lights. And then horn switching, stock to loud. Try natin, no? Stock horn. Tapos yung loud horn natin. Yun, no? Rapid horn. Okay. Ayan. Bali, dito mga sir, nag-additional po tayo ng passing switch, no? Ayun, no? Para sa combo lights po yan. Hindi po natin ginagawang passing tong menu, mga sir. Okay? Yung iba po kasi, no, na installer, ginagawa pong passing to. Pag nakapatay makina, menu siya. Pag nakabuhay po yung makina, pag naka-on, magiging passing po. Okay? Marami na po tayong customer na binalik sa stock, mga sir. Kasi nahahassle po sila, no? Okay? Kasi pagka nasa long ride, during ride, kailangan pa po nilang huminto o patayin yung makina para makapag-menu. Okay? Dito, hindi na po natin kailangan huminto habang nasa rides tayo, no? Kung gusto natin mag-monitor ng ating dashboard. Okay? May passing na po siya. At the same time, menu, sabay-sabay. Okay? Ayan, no? Check natin yung mga wirings, mga sir. Dito, nag-provide tayo ng bagong harness, mga sir. Okay, ito po yung gawa natin. Ito po yung galing sa Yamaha. Pababa po yan, umikot sa chassis, papunta na po yan dito sa ating power module. Okay, siya po yung distributor ng power, mga sir. Okay, denso po yan, made in Japan, kaya matibay talaga. Pagka may ganito po tayo, mga sir, hindi po tayo magkakaroon ng fluctuation o overloading sa wirings, no? Kahit po magsabay-sabay po naka-on yan, mga sir. Okay, safety po yan. Wala na tayong makikita mga ng relay na nakasiksik po dito. Andito na po yan sa isang area. Okay, then so made in Japan. Sure na matibay po yan. Marami na tayong customer na ito pong gamit, no? Hanggang ngayon, mga sir, all goods pa rin, no? Ang kagandahan pa rito, dumating man yung time na magpapalit sila, sir, ng busina. Tapos yung ating MDL, plug and play na lang po lahat. Itong ginawa natin na wire, itong module, hindi na po natin kailangan galawin yan. Okay, kumbaga sa busina, terminal to terminal, sa MDL, sakit to sakit, ready to use na. Okay, same features pa rin, may rapid, may combo, salpak-salpak na lang po. Okay, ito po yung balas ng MDL, mga sir, nandito sa ilalim para secure po siya, no? Iyon, no? Kung mapapasin nyo, mga sir, marami na tayo na-install, no? Pero kukunti lang po yung makikita nating wire. Okay, dito, kinocompress natin hanggat maaari, mga sir, yung mga wirings para walang pansit-pansit. Kung sakaling magpagawa sila, sir, sa mga mekaniko, hassle free po, no? Hindi po sila mahirapan kasi wala po mga wiring na excess po dito, no? O yung mga pansit-pansit, wala po yan. Ginagaya po natin lahat ng manufacturer ng motor, nakabalot lahat ng wirings. Yung wirings po, no? Okay, rubberized tape po yung pinambabalot natin. Kahit ilang years po yan, lumiko-liko po tayo, hindi po yan maglulus. Okay, tsaka maganda pa, nakahinang lahat yan, mga sir, bago natin balutan. Para mas maganda yung kapit ng kuryente. Kung mapasin nyo kanina, nakapatay po yung makina, mga sir. Yung busina, bigay todo pa rin. Okay, hindi po siya pigil. May mga customer kasi tayo na dumarating dito sa shop, galing ibang shop. Pagka nakapatay makina, nagbusina, popot po ang tunog, meaning hindi po pwersado. Minsan wala pa nga po, no? Kailangan pa po nilang iredondo o on yung makina para magbusina. Dito, nakapatay man, naka-on yung engine, magbubusina po siya dahil po yan nakahinang dito sa ating power module. Okay, distribution ng power. Ayan, no? Okay. Ngayon, ikakabit na lang natin yung mga pairings, tapos testing na natin. Okay? Sa mga gusto po magpagawa, no, punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.